nataasan na portion. Tapos ito pa yung kulang. So abot hanggang kanto. Paa. Yan, no? Dito rin, parang swimming pool. So, kailangan pala ingat ka maglakad dito kasi parang hindi mo pansin, wala na palang kan dyan, no? Lupa na pala yan dyan. So, pag nagkamali ka ng lakad dyan, lulubog yung paa mo. Dito sa may Bulacan, bawat taon tumataas yung level ng tubig. At ilan sa mga apektado ay itong area ng Bulacan. Meron na mga ilang kabayan dito na unting-unting lumulubog. Ito pala siya ay malapit dito sa ginagawang New Manila International Airport. Dito sa may Barangay Talitip, itong major part kung saan ginagawa itong bagong airport. So meron ng mga nag-submerge dito na isang sitio dati. Ito po yung sa Pariahan, kung saan isa sang island community na maraming mga pamilya ang nakatira doon. Pupunta natin ngayon itong Sitio Libis, dito yan sa may Talitip, Bulacan, kung saan ito yung apektado ng mga kabahayan na hanggang ngayon ay mataas pa rin yung level ng tubig. So halos nasa likod lang to sila sa ginagawang bagong airport. Papunta tayo ngayon dyan sa may Ubian Port. So ito yung makikita nyo ngayong kabayan na puro mga katubigan pa yan. Pero after ilang years from now dito, magkakaroon na yan ng development. No? Isa na yung New Manila International Airport kung saan napakalawak na ginawa nilang land development. So guys, nandito na tayo ngayon sa Ubihan ng May Kawayan, Bulacan. So pupunta natin ngayon itong lugar ng Bulacan Kabayan kung saan dito ginagawa yung New Manila International Airport. Dulo, Talitip, dito sa Bulacan. So ngayon kabayan, itong nakikita nyo, pansin itong kalsada, binutasan na siya. Kasi sabay sana dito yan sa gagawing pagtataas itong kalsada. Dahil ilan ito sa mga lugar dito na inabutan ng tubig kapag nagkaroon ng bagyo. Yan. Pero dun sa unahan, may papakita ko sa inyo yung nagawa na kalsada kung saan yan na yung natapos na tinaasan. So ito po yung tinatawag nilang tora-tora or habal-habal. Ito yung mga sinasakyan ng mga may dalang motor or mga tao para makatawid dito. Dahil dito yung apektado talaga na lugar kapag nagkaroon ng bagyo. Yan. Pansin mo yung mga ibang gate dito kabayan, no? Kinakalawang na siya. Dahil yung tubig dito, tubig alat. Kaya mabilis kalawangin. Lalo na yung mga bakal katulad nito. Ito naman kayo sir, bagong kwento siya, pintura. Dahil kinakalawang na. Ito yung improvised na sakayan. Ay nabutan ng tubig doon sir. Di ba naman na? Kaya nakataas talaga. Pero hindi na inabutan ng tubig. Hindi. Oh, yan. Kaya lang pagbaba mo dito, yan problema. Kaya ito pa yung karugtong niya na hindi pa tapos. Bali mahaba pa to kung makikita nyo sa aerial view kabayan. Marami pang kailangan pataasan ito. Ano mo yung taas na ngayon, no? Dati hanggang dito lang. So dyan yung inaabutan ng tubig. Ito, kung siya, alam ko, gas station to. So, ito na yung bagong gawa na kalsada. Nung huling punta ko dito, ginagawa pa to siya, tapos nagkaroon ng bagyo nun, kaya hindi natin naabutan hanggang dito sa dulo. Oh, nakikita mo naman, di ba? Oh, taas na. Malaki na yung pagbabago. So, pagbaba mo ulit dito, oh, ito na yung kanya. Di ba? Malaking pinagkaiba. Kaso dito, medyo mababaw pa. Malaking portion dito ang gagawin para sa New Manila International Airport. Pero pansin ko dito sir, yung sa tindahan nyo, tinaasan nyo siya. Oo, tinaasan namin yan. Kasi ilulubog yung bato na yan. Ilulubog to ng bagyo dito. Taas pa rin pala. Pero meron pang mataas nun. O, na yun, ayun na.
taon-taon naman, kuwari, ito yung naging taas niya ngayong bagyo. Next year yun. Aangat na naman yun. Guys, nandito tayo sa restaurant malapit. Napakaganda ng view dito. Diretso mo yan, papunta to ng Ubian Fishport. Diba? Karamihan dito kabayan ay gamit nila bangka. Yan, diretso niyan, papuntang Marilao na. Sa ibang lugar ng Bulacan pa to. So ito na yung nataasan na portion. Tapos ito pa yung kulang. Pagdating dito sa baba, ito siya, inaabutan pa to ng tubig. Siguro nung huling update natin, yung tubig hanggang dyan, no? Kita mo yan? Yan, yung mga merong tinambak dyan, no? Hanggang dyan pa yung tubig. Mataas pa rin to. So hindi makakadaan yung mga ibang sasakyan dito, lalo na pag hindi siya ganun kataas yung gulong. Dito na tayo sa, kakadalang natin sa may Bagong Bayan Street. So ito na kabayan, ito yung lugar dito na para siyang nakahiwalay dyan mismo sa main nitong kalsada. So mapapansin mo dito, yung pinaka main pathwalk nila, binabaha pa rin. Kung na, tuloy-tuloy na yung tirik ng araw dito, walang ulan. Pero dito siya, tinan mo, binabaha pa rin. Mo lang yung ginawang yung Manila International Airport o yung land development. Yan. So abot hanggang kanto. Paa. Yan, no? Simula nung yung mga pilapil ma'am na nasisira. Nasira yung pilapil. Yan, hanggang ngayon pa rin. Baha pa rin. Nawawala, may araw na bumabalik. Mamaya madaling araw, malaki nag-uwil yan. Hanggang umaga. Hanggang pahapon. Tataas ulit. Tapos dito kabayan na. Bali, ito, medyo kuha na pala to siya. Hindi na masyadong mataas to. No? So hanggang dito yung level ng tubig. Oh. Saka dyan. Pa. Hanggang dyan yung level ng tubig. Kita rin, parang swimming pool. So meron ng mga bangka dito. Ginagamit nila para makakawid. So kailangan pala ingat ka maglakad dito kasi parang hindi mo mapansin, wala na palang kan dyan. Lupa na pala yan dyan. Pag nagkamali ka ng lakad dyan, lulubog yung paa mo. Dito lang tayo sa pinaka-semento. Yan guys. So ko na, matagal na yung tubig dito. Iba ng kulay. Tulang ko na siya, kulay green. Dito medyo mga umuupa. Pero ayun, ayon sa mga tanong ko, bawat taon tumataas yung level ng tubig dito. So literally, ito lang yung daanan ng mga tao dito sa ito yung pathwalk nila. So ito kabayan na, malapit sa Kalanto yung ginagawang airport. Halos nasa likod lang dito. Hindi na umuupa yung tubig dito. So kabayan na, pinasukan na yung loob ng bahay nila. Yung kabayan na. Yan. Guys, nandito na tayo sa Sitio Libis. Barangay Taliptip. Bulacan. So ito nakikita nyo kabayan, ito sa likod. Nandun lang yung ginagawang land development para sa bagong. Ito na yung kalsada dito na napataasan na. Ayon sa mga natanong ko, ilang beses na rin tinataasan to pero inaabutan pa rin siya ng tubig. So meron pang karugtong ito.
So yung mga apektado talaga, yung malapit dito sa may mga coastal areas na. So may mga ilang bahay dito na halos inaabutan na yung tubig hanggang sa may pintuan. So yan yung ginagawang land development para sa airport. So dito tayo galing kanina. Ito kasi yung napansin ko na tila ba yung mga bahay natatabunan na siya ng mga tubig. Pero matagal siya umupa. May mga panahon dito na mataas yung tubig, meron naman na mababa. So umaga at gabi nag-iiba yung level ng tubig dito. Yan, so hanggang dito para siyang island community. Pero marami yung mga nakatira dyan. $15 to 20 years from now, malaki yung pagbabago. Naabangan natin dito sa may Bulacan, Bulacan.